masusolusyonan ng expulsion ang karahasan sa eskwelahan at hindi po ba ang pagtanggal sa pribilehiyong makapag-aral sa State University ay isang anti-poor? Oh, yan. Diyan may mapapatayan sa tanong mo na yan. Hindi totoo. I have to confront it. Una, it won't solve. But it will save future students. How can it be anti-poor? You can go naman to UP. You can go naman to UP. You can go to public schools. Although, sa ibang lugar. But not in PLN. Not in UP. Because when we gave you privilege to have a better future, may kaakibat na responsibility. Now, they may argue, is it anti-poor? No. Kailan naging anti-poor na gusto kong iligtas yung pamangkin? May pamangkin ka? Wala. May kamag-anak ka? Pinag-aaral na natin. Pinagmamalasakitan ko na sana magkaroon siya ng ligtas, maliwalas na school environment. You are all welcome here. In fact, marami na nag-aaral dito. Ito, mind you kung sinigay ka ng PLN, marami dyan ng Manilas. Garanti sabi yan, kapuputol ko pa daliri ko. Whether doktor, doctor, nurses, lawyers, and all other courses. So, it is not about who's poor or who's rich. It's about the safety of our children so that may kapanatagan ang damdamin ng bawat ina, ama, o magulang na ang kanyang anak na sa loob ng paralan ay maging laging ligtas. Pero yung ibinigay ng pagkakataon, ulit-ulitin ko, may responsibilidad. Walang pinagkaiba yan. Mon, huwag kang mag-alala. Yung basura, hahaputin ko sa tapat ng bahay mo. Pwede bang makisuyo? Huwag mong ilalabas sa oras na hindi dapat ilabas. See, I'm doing my job to collect the garbage, but you're doing your job as a citizen. Because you don't want to throw your garbage there. Kasi pag kumulan, So, pag tinignan mo yung prinsipyo na yun, it works, it will be better, no? It will be better if people and government work hand in hand instead of identifying such act on a negative way. And hearing some, alam mo yung lata, talaga may ganyan pagkakunti, alam mo. Pero yung nakararami, tahimik lang. Yun ang aking kusap. And I may be wrong, but I guarantee you, hindi pwede maging anti-poor. Bibigay nga ako convenience sa squatter. I mean, ayaw kasi magbuhat ng bango eh. Kung meron nakakaintindi sa mahirap, siguro ako na yun. Lalahatin ko na dito sa pangalan ng sudan, ako na yun. Ako na yun. Tiyak yun. Kahit sa conversation namin na, yung iba ko naman mga kasama sa likod bayan, nakaranas din ng hirap. Kaya lang hindi sila kumain ng tira ng tao sa basurahan. Hindi sila nag-cycle boy, hindi sila nag-pedicure. Hindi sila nangupahan, hindi sila nag-sport. That's why I know it very well. So the intention of your city is not to regret later on for not doing anything. I'd rather make mistakes of doing something and fail from it than doing nothing and watch elementary students, high school students, ipinapasok natin sa punto. Dala na kapabayaan natin. Yeah, meron lang akong isang question. But before that, I'm just curious, no? Because ang napamantasan also, no? Way back in 77, when I entered Pamantasan,
ginastos ko lang 100 pesos. I'm just curious, how much, magkano ngayon ang for one 1 year operation. 1 year. Oh. I think easily about, cooperate pay lang about 800, 900 billion. And I understand you already paid the quota. When I left, when I start as mayor, from 250, when I left, it became 350. When I left again, it went down to 250. Now, recently, a few weeks ago, during our board, I said, pumunta kayo, bukod sa i-update ko yung aming obligasyon. At yung lumang obligasyon, i-dadagdag ko. O ngayon, dadagdagan ko pa ng 50 million. Ibabalik ko ulit doon sa dahan-dahan tao ng pag-angat ng tulong na pera sa PLN. Which is, this year, this coming budget season, magiging 300 namin. We are getting help from JED, but the amount that they're giving is not sufficient anymore. And the board and I, and others, are really trying our best for JED to add to the cost per unit. Kasi may pera nakukuha sa national eh. Kaya lang hindi na sapat. 8 years old na yung value. Let's just say, naging mabuti ekonomiya natin at 3% inflation times 8 years, so it's about basic number is 24% depreciated or additional cost to operate. May step increment ka pa. Di ba, step increment sa gobyerno? Kaya talagang hirap-hirap ang pera. Okay, Mayor, yung question ko na lang. Kasi we've been talking about the juveniles, yung mga bata. Yung kasi yung Maynila, has a different approach on the seniors. What makes you different from other cities and municipalities of Manila? Dahil sa Manila, iba yung mga natatanggap at saka yung mga privileges na nakukuha ng mga seniors. What makes you different from other cities and municipalities of Metro Manila? Siguro, one, I cannot speak on behalf of other. Basta ako, mahal ko yung mga matatanda sa Maynila. Why? Wala namang perfectong mundo. Walang perfectong mundo. Yung pinatatayuan natin ngayon ay bunga lamang ng nakaraan. At ang nakaraan ay pinamunuan ng malalakas na individual noong kanilang kabataan. Kaya ito ay paglingon ko as mayor and the city sa aking mga nakatatanda na ipagmalasakit man lamang sila hanggang sa huling hantungan ng pamumuhay nila sa lungsod namin. Dito man lamang makaramdam sila sa dami na nagdaan. May isang bata ipinagmamalasakit o may isang pamalan ipinagmamalasakit yung kanyang mga senior citizens. Yun ang gusto ko talagang ma-achieve para sa mga lolo-lolo. Hindi malaki, pero may katiyakan. Hindi malaki, pero may namang malasakit. Hindi malaki, pero punong-puno ng pagmamahal at pagkakas. Yun yung message ko talaga sa mga lolo-lolo. Marang naman lang nila, buti pa to, binili ako ng insure. Itong anak ko, dami-dami pera, hindi man lang bili. Alam mo yung mga urban, mga kwento-kwento, ay binili ako ng cake. Simple joy. I call it simple joy. And this is one way show the city government and we today showing our gratitude to our elders. The way who we are as Filipinos. Kung paano tayo pinalaki ng galang ng matanda, mahal ng matanda, ikaw malasakit ng matanda. We were brought up that. So culturally, customary, meron talaga tayo. O dito sa Manila, yun pa rin yung nangyayari.
na siya namang bagay na sana, yung mga susunod na kabataan, ganun din lang ituloy yung ating mga nakakataas. Okay. Okay. Wala nang tanong from the floor. Meron lang akong isang papalo sa iyo, Yorme. Wala na po. Isang kalahating taon na lang, Yorme. Oh, Election na naman. Hindi pa ba nagbabago ang isip mo? ayaw mo na Dahil sila doon. meron daw, may balita kami, may nagkukumbinsi sa iyo na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Aminin, meron na ba? Ako ulit dito. Minsan na akong nangarap. Siguro man di masama yun sa isang bata. Yeah? Oh, then you fail. Then I move on. Now, salamat sa mga taga-Maynila. Kahit kami nagulat eh. You can ask Cesar or the team. We were overwhelmed with regard to the result of the mandate. Ni Daniel Venus. Ano kami na, gusto namin manalo, siyempre kandidato, gusto manalo. Pero nung nakita namin yung numero, we were overwhelmed. And that is already a statement of a failure of the past. Ganun yun. Wala kang kwentata doon. Kahit ano pang excuses. Umalpak, sumagsak, nalugmo. Kaya yung balik ng tao, ganun na lang. Having said that, I think, sabi ko na ito ng araw, patuloy na yun. I owe it to the people of Manila. Yeah, tuloy-tuloy siya. It is an honor, humbling experience to be given a chance to be of service to the people. Again. Tawag na yan, second win. Tinatawag dun. Not everyone will have. Diba? Kaya talaga, pag nakikisuyo ko na, kahit sino, kahit whether dilawan kayo, pinklawan kayo, DDS kayo, o wala kayong kulay, and so on and so forth. Huwag na kayong mag-alala. Huwag na ako isali dyan. Kayo na lang magsabulutan. Okay na ako. Okay na kami rito sa Manila. And in fact, tulungan nyo lang kami with all humility. Ako, pinalaki ako ng nanay ko, huwag magpakatimawa. Yung harbat ng harbat. Yung mga malimos. Totoo naman yan, sinabi ng nanay. Kaya hindi ako namalimos eh. Sidecar boy, basura. Pero ito, para sa mga taga-Maynila, ipinangihingi ko sila. Tulungan nyo naman kami sa Maynila. Tapos lambingin nyo yung mga taga-Maynila. Baka pagdating ng araw, iboto rin kayo nilang presidente. Ako, tolits lang ako sa gate. Let me help me to successfully deliver our visions, aspirations for the people of Manila. Addressing MBN, minimum basic needs. Education, healthcare, housing, and jobs. Doon nyo kami tulungan. Mapasino man kayo. Kapag dito ko man kayo hindi. Katulad na nangyayari sa amin ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami magkapatid. Pero buong kababaang loob akong nangingi ng tulong para sa iyo. Para sa iyo. Para sa mga na siyang pinakinabangan. At yun din. Kaya, huwag kayo mahiya, o piklawan, o dilawan. Hindi ba promise? DDS, halika kayo sa Maynila. Switzerland ang Maynila. You know what I mean politically? Manila will be a Switzerland city. Open cities. Lahat kayo talaga. Promise. Huwag kayo mahiya. Hindi ko mo lagi kami magkadagit ni Bongit, ayaw niya nang pumunta. Pag may dala kayo, ako, mainit na yakap ang ako ninyo, ang biya ko sabi ko. But kidding aside, promise, no,
dito na lang ako, hayaan niyo na ako dito. Ha? Marami pa tayong gagawin. Next year, pagpunta ko rito, bago ko i-announce, susunod dito ko na i-announce. Next time gagawin na I think something to hope for. Malaki ito. Dito ko Bigyan mo na kami ng hint. Cesar, Anong hint? dito na natin i-announce, magpa-press con tayo dito. Pagka i-announce ko yung, wag lang ngayon. No? Wag lang ngayon. Kasi this is full of details. Especially sa taxpayer. Especially sa taxpayer. You will have something that you will see. Ay, salamat. Napakinggan na kami naman mga nagbabayad ng bills. Ayan. Kailan ba magaganap yan? Hindi. Ano yan? Tinitira namin yan. Kaya kasi it's full of details. So we don't want to rent everything. But, promise ko sa Plaridel, or regalo ko. Dito na lang tayo mag-press con sa pag ilolons na natin. Ha? Kaya po, muli po pasensya niyo na ako mga pinglawan. Oo, may sinasabi sila na kayo mayor eh. Kumbaga, balimbing daw kayo. Uy, action democratic ako, hindi ako lupalit ng partido. Wala akong nagpapalit ng partido. Okay. To Vice President Sara, to Ferdinand Bongbong Marcos, to the senators, these are elected officials. I, one of a handful locally elected official, will be honored, happy to receive them in Manila. Most especially, pag may dala silang tulong. Hindi sa akin, kundi sa mga taga-Manila. So that is what I want. That is our goal. Kaya sa mga Pinklawan, Dilawan, o DDS, o kung ano ba ang gusto ninyong itawag ninyo sa inyong sarili politically, welcome po kayo sa Maynila. So, with that taken, we would like to thank Yorme Isko Moreno. Na pagkagay siya rito, talaga ang daming story. Mahaba-haba ang thread nito sa social media. Iba trending na naman si Mayor, si Yorme. Maraming salamat po, Yorme. At we hope to see you again para po soon para po may announce na yung scoop na yan. Yeah. Thank you so much. And thank you to our media friends. Maraming salamat po. And we also again would like to thank our sponsor. Of course, yung mga sponsors natin, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Parkour, Philippine Charities Research Office, PCSO, and of course, the Office of Mayor Isko Moreno. Salamat po. And good day to everyone. Happy weekend. Thank you.